Sa ibang balita, nananawagan sa gobyerno ang mahigit 200 OFW sa Saudi Arabia na tulungan silang makauwi na ng bansa. Ayaw kasi silang bigyan ng exit visa ng kanilang mga employer sa gitna ng labor protest doon. Ang mainit na balita, hatid ni Salima Refran. Tayo nga na nandito sa Pilipinas, andito na yung mga kamag-anak, naghihirap na Paano pa sila? Abot langit ang pagsusumamo ni Luz Veminda na makita muli ang amang si Mateo kahit 12 na lang nito. Si Mang Mateo namatay na lang nang hindi nare-repatriate sa Pilipinas mula sa Saudi kung saan 20 taon din siyang nagtrabaho bilang mekaniko. Mas maswerte pa nga si Warlito dahil napauwi siya ng kanyang ahensya matapos mawalan ng trabaho sa Saudi Arabia dahil sa stop work protest doon. Gayunman, hindi na malilimutan ang ginawa niyang panlilimos para lang makakain. Kami mga Pilipino, sinasabi po ng mga Saudi national ay para kaming mga kalp. Ang ibig sabihin po ng kalp, aso. Nangihingi po kami ng mga gulay-gulay sa kanila. Tapos pag hindi naman sila nagbigay, yung nasa lapag na lang ng simento ang kinukuha namin. Mapait din ang karanasan ng iba pang OFW sa KSA, gaya ng asawa ni Aling Evelyn na si Danilo, na nanunuluyan pa rin sa isang shelter doon. Naranasan nila ang kanin manggagaling sa embassy, yung pinakatulong nila na pagkain, nakalagay sa black bag na dapat is basura ang nilalagay ron. Ang paghihirap ni Tatay Mateo, Warlito at Danilo, dinadanas pa na mahigit 200 OFW na naghihintay ng repatriation sa Saudi. Karamihan sa kanila, mga dokumentadong OFW na naging biktima ng pagpapalit ng kontrata sa ilalim ng Unified Contracts at Sponsorship. Dati, yung katas ng Saudi ay hindi nakasaganaan. Ang katas ng Saudi ngayon ay pagkapariwara. Ang katas ng Saudi ngayon ay dugo at buhay na ng mga OFW. Ang Department of Foreign Affairs, sinabing sinisikap na nilang pauwiin ang mga stranded OFW sa Saudi. Nagtatagal lang naman daw sa issuance ng exit visa mula sa mga employer. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa gobyerno ng Saudi para ayusin ang problema. Pero migrante, magsasagawa raw ng caravan at camp out sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa susunod na linggo para mabigyang pansin ang problema. Salima Refran, GMA News.